alam naman natin wala tayong forced labor dito. So sinasabi, bumibili tayo, nag-aangkap tayo ng produkto na ginagamit sa ating export galing sa country may forced labor. Tingin ko, target nila rito, China talaga. So 60 countries yung pinatawan, no? Wala namang rhyme or reason yun. Pero wala kang magagawa. Kahit ano sabihin natin na tayong number one ally dito, mukhang hindi naman importante sa kanila yon. At ang nangyayari ngayon, kailangan makiusap, patunayan, alam naman nila na tayo doing everything to eliminate forced labor in the country. At sana, alam mo naman, okay lang kung halimbawa talaga may forced labor tayo, i-identify nila anong produkto, hindi yung huhulaan natin at bigla na lang tayo sinama. Opo, imbes na mapababa itong taripa ng Amerika mula Pilipinas ng mga export, kasi narinig natin yung magandang mga pananalita mula sa Amerika, lalo't nakausap pa mismo ng Pangulo natin, ang Pangulo ng Amerika, nadagdagan pa yung taripa ng Pilipinas sa Ginoong Seri. Ano pong masasabi niyo po dito bilang kayo po ay pinuno ng grupo ng mga exporter po? Ang masakit doon, at the same time na nandito si Rubio, ina-announce yung tax sa Silica, ina-announce naman yung at the same time halos yung 12.5% na supposed to be tariff on forced labor, no? Alam naman natin, kaya lang naman nilagay yun dahil yung reciprocal tariff ni President Trump sa US, nireverse sa Supreme Court nila. So nagganap sila na ibang paraan para ma-empower uli yung weaponize yung tariff. Yan ang nakita nila. Alam naman natin wala tayong forced labor dito. So sinasabi, bumibili tayo, nag-aangkap tayo ng produkto na ginagamit sa ating export galing sa country may forced labor. Tingin ko, target nila rito, China talaga. So 60 countries yung pinatawan, no? Wala namang rhyme or reason yun. Pero wala kang magagawa. Kahit ano sabihin natin na tayong number one ally dito, mukhang hindi naman importante sa kanila yon. At ang nangyayari ngayon, kailangan makiusap, patunayan, alam naman nila na tayo doing everything to eliminate forced labor in the country. At sana, alam mo naman, okay lang kung halimbawa talaga may forced labor tayo, i-identify nila anong produkto, hindi yung huhulaan natin at bigla na lang tayo sinama. Mabuti na, kaya lang, hindi pa natin alam paano ang magiging trato rito, no? Alam mo naman nung reciprocal tariff, nandun tayo sa 19%, pero tumaas ang export natin dahil, 15% ang ating export ang pupunta sa US. Mahigit kalahati ng electronics at semiconductor product, no? Kung kailangan nila yon, at the moment, suspended ang tariff doon. Yun ang mga other half, marami ron, mga agriculture products na kailangan nila, kagaya ng coconut, no? So, suspended din yung zero tariff pa rin yun. Ngayon, hindi ko alam ito 12.5% kung susundin yung mga ano na yun, yung mga exemption na yun, o yung mga... So, kung gano'n na mangyayari, okay lang. Pero hindi natin malaman kung ano ang gagawin nila. Opo, parang hindi po ba parang matibay yung ating foreign policy nga po dito, yung ating relasyon. Pumapangit pa naman yung relasyon natin with China kasi masyado nang leaning ang administrasyon natin sa Amerika. At ito yung nagiging resulta po, parang ang dating ko, parang inuuto tayo, pinupuri, high steam, ganito, merong ironclad commitment, tapos ang ending, ganito po yung mangyayari
sa atin po na parang kabaliktaran doon sa mga pagpupuri, Ginoong Sergio, ang apektado yung mga industriya po. Alam naman natin na pangunahin pa na naman natin ini-export yung mga semiconductor po, Ginoong Sergio. Well, mabuti na lang sana kung hindi bibigyan ng kung tuloy-tuloy exemption, okay lang tayo. Pero baka mamaya, with a weaponization, talagang gusto nilang putol yung pag-import natin sa China, for instance, baka pilitin na implement sa atin yun. Kaya nga pakiusap namin sa gobyerno na ginagawa naman nila, nakukula sila, na pakiusapan, ulit-ulitin, na wala naman sila dapat ipangamba, kahit alam naman nila na hindi naman tayo ang batas natin against forced labor. At pinipilit natin gawa ng sistema para magundayan natin kung ano man yung forced labor products na naangkat natin. Wala tayong magagawa. Para lang may masabi tayo. Pero palagi ko, at the end of the day, parang hindi importante sa kanila yung relasyon natin sa kanila. Opo, pero yun bang mga akusasyon ng Amerika may katotohanan bilang kayo rin po yung pinuno ng Employers Confederation of the Philippines? Meron pa ba mga forced labor tayong mga naitatala? Paano ito sinusolusyon na mismo ng industriya po? Wala, marami na tayong batas na ipinasa na against forced labor at walang alam ko lang forced labor dito siguro sa Bureau of Prison pag pinagtatrabaho yung mga prisyonero. Other than that, ang sinasabi nilang forced labor, yung produktong inaangkat natin na gawa na may forced labor. Hindi yung forced labor dito sa atin. Na hindi naman lang sinasabi, alin country, alin yun. Basta sinama tayo ron sa listahan ng may forced labor. Pero sinasabi ninyo dati sa mga una nating panayam na malaking ambag din po yung sa industriya po ninyo sa pag-export, yung mataas na dolyar versus peso. So parang ano pa rin to, parang bumalik pa rin doon sa norma kasi mataas din yung taripa, mataas nga yung kikitain ng mga exporter, pero mataas naman yung taripa. So imbis na good news, medyo naging level up. Totoo yun. Pero sabi ko ang immediate implication dito sa atin ngayon, yung mga buyers natin sa US, naka-hold yung order nila. Hindi na alam kung papatawan sila ng taripa talaga. Yun naman mga exporter natin, wait and see rin. Tinitingnan natin kung paano implementation nito sa atin. Ano? So, na-disrupt yung supply at export chain natin. Hopefully, ma-resolve ito without making it difficult for us or especially for us to export to the US. Opo. Pipihit po ba ang ating industriya sa pag-export po, Ginoong Sergio, dito at maghahanap ng ibang market? Meron po ba tayong iba pang market, halimbawa dito sa mga top natin na mga ine-export? Kaya ba nating pumihit na halimbawa marami tayong ine-export sa Amerika, medyo pipihit tayo sa ibang bansa doon natin maibebenta para mas mapakinabangan natin ang gusto yung ating exports? Yung sana ideal na napaka-erratic na mga policy ron, saka hindi unpredictable, kung kakalipat tayo, humanap tayo. Tuloy-tuloy na ba humahanap tayo ng ibang market? Ano? Mabuti nga, tumaas pa export natin last year, saka ng first quarter nitong taon na to, dahil hindi pa tayo naapektahan masyado ng tarifa. Naka-apekto sa atin actually yung gera na hindi naman masyado naka-apekto sa export natin. Pero naging malinaw na po ba kung ano lang yung saklaw ng 12.5% na taripa? Kasi sinasabi, hindi naman daw saklaw dito yung semiconductor, agricultural, mga raw mineral exports. Yun nga sinasabi ko, noong 2025, exempted pa yung maliwalag naman doon sa taripa na yung kailangan nila, hindi nila papatawan.
So I hope itutuloy nila yung zero tariff ng electronics at semiconductor at yung mga mga produkto natin farm products natin like yung coconut na malaki expect natin sa kanila. Opo, naalala ko tuloy, ganoong seryo, naging issue din kasi nag-export din tayo ng mga mattresses, no? Particular sa Estados Unidos. Mas malaki pa ata yung taripa parang triple yata ang itinaas nila, 300% yata yung kanilang itinaas po dito na talagang pumalag yung industriya din natin. Well, alam mo kasi, wala tayong textile industry dito Ang lahat ng gamit natin sa textile, ini-import natin mostly from China. Kaya siguro binabanatan tayo ng mataas ng taripan para maputol yung sourcing natin sa China. Opo. Dito naman po tayo sa naging State of the Nation address sa hinahawakan niyo pong industriya, sa export at grupo ng mga employers. Ano po yung narinig ninyo sa SONA na tingin ninyo may napala ang inyo pong industriya na nahawakan at mapapala pa sa susunod na nalalabing taon ng kasalukuyang administrasyon po? Well, at least binanggit kayo yung export, although wala specifics kung ano yung tulong na gagawin. Binanggit din yung MSME na talagang tayo huli-huli sa financing dyan. Hindi rin maliwanag kung anong klaseng financing ang gagawin dahil 90% ng ating mga industriya micro, 8% lang yung small. Wala pa 2% yung medium at large. So hindi maliwanag kung anong pinasing ilalagay at kung kailan makukuha to, anong mga regulasyon. Opo. Dito naman po sa tax, malaking paano po ito makakatulong po lalo na sa mga manggagawa at sa mga employer din po, Ginoong Sergio, kasi alam natin nandyan talaga yung laging panawagan na magtaas ng sahod at tinitimbang din ito ng employer. Dapat din timbangin ng gobyerno kung sasapat bang kinikita ng mga employer kasi karamihan nga sa atin pong mga negosyo dito sa Pilipinas ay yung mga maliliit po, no? May plano po na exempted 350,000 kada taon ang mga taxpayer po. Alam mo, pero kami ang grupo na we call it Leaders Forum, na nag-meet kami time and again. Nandyan yung mga labor group, like UCP, tsaka yung employer. Isa sa mga napagkaya rin namin suggestion yan, palagay ko nung kinuha yan, yung 350 na yan, is a recommendation coming from our Leaders Forum. Dahil iniisip namin talaga, yung exempted na 240,000 a year, napakaliit na sweldo nun. No? Yun man lang, yung 350, napakaliit pa rin yun para mauubos sa taxes. Opo. Sir, bago lang kita pakawalan, yung issue doon naman po sa Paxilica, meron na po ba kayong information ukol nga po dito? Kasi kung matutuloy ito, kabilang din po ito sa export natin, sa ating export, makatutulong daw sa ating export industry. Actually, napakalaki resistance na nakikita ko sa lahat ng sektor Kahit sa business sector, bira ang naniniwala kasi alam mo naman ng US, napaka-unpredictable lang gusto gawin, no? Baka mamaya, maglalagay tayo niyan, hindi naman actually economic yan, disguised as economic lang. It's really a geopolitical move, to isolate China. And ala ko na rin nakikita na talaga mag-i-invest. So far ngayon, isa pa lang yata yung mag-i-invest dyan. Pero marami na din kami naririnig na yung mga Chinese at mga Russian magpo-pull out na investment, baka naman mas malaki pa yung ang laki ng problema yung dudulot sa atin yan. Kaya yan dapat pag-isipan yan. Huwag natin yan. Parang lang na tayo nagtayo ng military base, disguised as economic base yan.
Opo, so kahit kayo rin at sa grupo ng mga negosyante, may agam-agam din dito kung yung... Hati. Pero marami yung nagsasabing ito hindi naman talagang inaasahang mga ganon. At napakarami pa problema sa elektrisidad, sa tubig, na madaling sabihin yung kukunin namin sa ulan, kukunin namin, pero yung ala na niniwala ron. Opo. Pero sa tingin nyo hindi natin kakayanin yan? How about kung tayo na lang din po talaga na pondohan po natin yan galing sa atin mismo para at least wala nang walang intervention mula sa ibang bansa kasi alam naman natin yung pangunahing ine-export din po natin itong mga semiconductor po ginoong Sari. Meron naman tayo mga economic zone eh. Kung meron mag-i-invest, doon na lang sila pumunta, hindi pa lang hihingi na bigyan sila ng kanilang batas sa masusunod na parang masahol pa rin nung nanyan tayo sa Clarkfield at Subic, Amerika ang may hawak. Ganun ang mangyayari. Marami sila hinihingi na wala tayong pakialam, no? Kung ano ilalagay rin, hindi ko alam kung ano ilalagay rin. Baka mamaya mapapasok tayo sa gira dahil dyan, alam naman akong marami naman naniniwala na mahirap mangyari yan.